Nagkikita kami ng patago pero kahit masyuktay ang nanay ko ay wala talagang something na tsuktsakan sa aming dalawa, motor-motor lang. Pero nakaramdam ako ng chinat niya sa akin na mas masarap daw ako sa tita ko. At ang letter sender natin ngayon ay tawagin daw nating Casey para alam niyang kwento niya na ito. At tawagin naman daw nating Matthew ang kanyang tito. Wala namang ibang pangalan, bakit Matthew? Malayo si Casey sa kanyang mga magulang dahil ang nanay niya ay nasa Qatar habang ang tatay niya naman ay nasa barko dahil broken family sila. Isa lang ang kapatid ni Casey at siya ang panganay. Ang kapatid niya ay nasa pangangalaga ng kanyang lola habang si Casey naman ay palipat-lipat ng tirahan. Tumira si Casey sa bahay ng kanyang tita at kasama niya rito ang isa niya pang lola na sobrang maalaga. Grade 6 pa lang si Casey noong mga panahon na to at siya ay nasa 12 to 13 years old pa lang noon. Kasama niya rin ang kanyang tita na kapatid ng mama niya at may boyfriend siya na itago na lang daw natin sa pangalang Tito Matthew. Si Tito Matthew ay mabait naman at sa iisang subdivision lang sila nakatira. At dahil panahon ng pandemic ay modular lang sila Casey noon at malayo ang kanilang eskwelahan kaya palagi siyang sinasamahan ni Tito Matthew na kumuha ng module. At habang papauwi sila ay nagkakasundo silang dalawa na si Casey muna ang magdadrive ng motor. Tinuturuan siya ni Tito Matthew na gumamit ng motor pero nung nalaman ng tita niya na tinuturuan siya ni Tito Matthew ay agad nitong pinagbawalan na turuan si Casey. Pero dahil black sheep ng pamilya si Casey ay nagkikita sila ni Tito Matthew ng patago pero kahit masyuktay daw ang kanyang nanay ay walang nangyaring something na tsuktsakan. Talaga daw na motor-motor lang pero parang habang tumatagal ay nakakaramdam na rin ng kakaiba si Casey. Lalo na nung pagkakataon na chinat siya ni Tito Matthew at sinabi sa kanya na mas masarap ka pa sa tita mo. Isinend yun ni Tito Matthew kasama ang litrato ni Casey na kita ang kanyang tiyan. Pero tinawanan lang yun ni Casey dahil akala niya ay binibiro lang siya ni Tito Matthew hanggang sa isang araw na hindi niya na mabuksan ang kanyang Facebook account. Madalas niya rin mapansin ang kanyang tita na nakasilip sa bintana habang napakasama ng tingin sa kanya. Dahil tita pala ni Casey ang nanghack ng kanyang Facebook account kaya nabasa ng kanyang tita ang pagkikita nila ni Tito Matthew ng patago. Kaya para na lang siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sinabihan siya ng kanyang lola na ahas ka Casey. At sumabat naman ang isa niyang tsuhin na batugan at sinabi na bigyan na lang daw siya ng 100 at bahala na daw siya kung saan siya magpunta at sa madaling salita na palayas po si Casey. At dahil nasa ibang bansa ang nanay ni Casey ay wala naman siyang ibang magawa na pagalitan lang si Casey at pinagmumura. Pero kahit papano ay naawa naman ng lola ni Casey sa kanya kaya nanghiram siya ng pera para maihatid niya si Casey sa bahay ng isa niya pang tiyahin na maladimonyo rin ang ugali. Pero mas naging mahirap ang buhay ni Casey dahil hindi siya pinapayagan na gumamit ng cellphone at itinatago din ng remote ng TV. Hindi rin siya pinapalabas ng bahay at napagsamantalahan din siya ng kanyang pinsang buo. Kaya inilipat ulit si Casey ng ibang bahay at pinatira siya ng nanay niya sa bahay ulit ng isa niya pang tita. Nakasama ni Casey ang mga pinsan niya na maayos naman ang pakikitungo sa kanya nung una hanggang sa noong mabuksan niya ang cellphone ng kanyang pinsan. Dito nabasa ni Casey na ayaw pala talaga sa kanya ng kanyang mga pinsan. Palagi siyang nasusumbatan at sinasabihan ng hindi magandang salita. Kailangan niya din mag-update sa kanyang mga pinsan kung nasaan na siya o kung nakapasok na ba siya ng eskwelahan dahil kapag nakaligtaan niya ay sermon ang aabuti ni Casey. Tiniis na lang lahat yun ni Casey hanggang sa dumating ang punto na pinalayas na naman siya dahil inakusahan siya na isang sinungaling. Dahil hindi naman daw totoo na nagpapaprint siya ng assignment at ginagamit niya lang na panggala ang mga pera na hinihingi niya. Ang hindi maintindihan ni Casey ay pera niya naman yon at ang pera na yon ay padala na galing sa kanyang mama. Kaya natutunan ni Casey na maglayas ng paulit-ulit hanggang sa nung huling beses na naglayas siya, nagpunta na lang siya ng eskwelahan para kunin ang kanyang card. Inopen niya ang kanyang problema sa kanyang teacher at hindi niya alam kung plano ba ng eskwelahan na ibalik siya sa bahay ng kanyang pinsan. At dahil break time noon ay hinanap siya ng kanyang kaklase at sinabihan na umakyat muna sa kanilang room dahil nandun daw ang kanyang pinsan. Kaya sa sobrang takot ni Casey na makita siya ng kanyang pinsan ay napatakbo na lang siya malapit sa gate. Iaabot niya na sana ang gate pass nang biglang sumigaw ang kanyang teacher na wag daw siyang palalabasin. Kaya dito na siya nahuli ng kanyang pinsan at dito na siya sinaktan mismo sa loob ng eskwelahan. Kaya nagdesisyon ng guidance counselor na dalhin na lang si Casey sa sagip. Yun daw po ay temporary shelter. Tumagal lang si Casey doon sa loob ng 1 linggo dahil kinuha din siya ng isa sa kaibigan ng kanyang mama. Pero ang bahay na tinirahan nila ay malapit lang din sa bahay ng kanyang tita kaya lumipat na naman siya ng ibang lugar. Masaya naman po ako at patuloy na pinagbubutihan ng aking pag-aaral si Tito Matthew po at ang aking tita ay may anak na sila. Hindi pa rin po kami okay pero pinagdarasal ko na sana ay maging maayos din soon. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo hindi ko alam kung paano ko pagsasabihan si sender kasi parang kulang siya sa gabay. Kumbaga wala kasing gumagabay sa kanya kaya kung ano-ano na lang yung nagiging desisyon niya sa buhay. Meron kasi mga tao na kahit lumaki silang walang mga magulang o walang guidance ay lumalaki sila nang nakakapagdesisyon sila ng tama. Pero hindi kasi lahat ganon. Yung iba kung saan na lang napupunta kagaya ng ating letter sender na ginawang hobby yung paglalayas. Kaya ang maipapayo ko na lang sa ating letter sender ay mag-aral ka na lang mabuti dahil kagaya ng sinabi mo ay pinagbubutihan mo naman yung pag-aaral mo ngayon. Saka habang wala ka pa sa tamang edad matuto ka munang sumunod sa mga sinasabi ng nanay mo kung saan kanya inilagay pumirmi ka muna. Subukan mong bumuo ng pangarap para magkaroon ka ng goal
goal sa buhay, tapos magkaroon ka ng direksyon. Tapos mag-isip ka ng hobby ng mga pwede mong gawin, yung malilibang ka para hindi ka sa problema nakatutok at hindi mo maisipang maglayas ulit.